Akalain mo ba naman, day 2 pa lang, pagsakay ko dito, when I stepped on the brake, tapos pinindot ko yung start-stop button. So, nag-boot up yung system, and then, ang sumunod na lumabas, error. Color yellow yung text, at hindi ko masyadong nabasa agad kasi hindi ko suot yung salamin ko. Eh, syempre, sanay tayo sa mga error codes, sa mga, pag nakakita tayo ng yellow na icon, tsaka messaging dyan sa instrument cluster, nakakatakot yan kasi error code, parang ganon. So, medyo nagpanik ako and hindi ko nga masyadong naiintindihan. And then, eto, babasahin ko sa inyo. Sabi ba naman ng error, please go to BYD authorized service store for service immediately. Hindi ko yung nabasa agad yung text. Basta nakita ko yung wrench tsaka yung screwdriver na icon. Sanay tayo sa mga ganon, nakakapanik yun eh. Parang major issue, di ba? So, Saturday, mag-attend kami ng wedding ng cousin namin. Yung araw na yon, paglabas ko, nakaplano na talaga eksakto lang yung oras. So, magpapagasolina ako, ipapaayos ko yung tire pressure kasi nga overinflated, tapos susunduin ko wife ko sa parlor, babalik kami sa bahay, magbibihis ng mabilisan, tapos alis na. Ayaw naming malate. So, talagang eksakto, wala kaming oras na para dumaan pa sa kasa dyan sa Greenfield or sa Sheridan. So, ang ginawa ko, kinonta ko yung agent ko, si Sean, and pinicturean ko, pinadala ko na lang sa kanya via Viber at tinanong ko kung ano yun, kung major ba yun. So as always, gano'n naman si Sean, mabilis yan sumagot. Sabi niya, sir, subukan niyo muna itong gawin. Kapag lumabas pa rin yung error, sabi ni Sir Ramir, si Sir Ramir is the branch manager dyan sa BYD Sheridan. Sabi ni Sir Ramir, dalhin mo lang daw dito para sigurado. So sabi ko, yun nga lang ako, may lakad ako. Pero mukha ba tong urgent? Mukha bang, is there anything that I need to worry? Hindi yan sir, okay lang. So, yun na, walang oras. So, tumuloy na muna yung araw namin. So, first time natin, nandito tayo sa Clean Fuel. Clean Fuel, first time natin magpa-full tank. First time ko magpakarga nito. So, automatic lang boss ha? Yes po. Okay. Sir, windshield po. Wag na, okay na yan. Ay, gusto gulong. Yan, yung gulong mamaya. Passes na lang ha. Okay. Okay, our very first full tank. 44 liters, 2,614 pesos and 25 cents. Okay, kumusta? Ayan na. 1,100 kilometers, umakyat na siya. Tapos dito, sabi, kailangan kong i-reset ang para tayo ng energy. So, day 1, sinadya akong ilagay sa 25. So sabi, dahil break-in period, ilagay daw sa 50 para umandar yung gas engine. Yung iba sabi 70%. Pero sabi sa akin ng dealership, 50% daw pwede na. So ayan, 50%. Ano ba to? Kailangan ko i-save. Tapos dito, consumption, i-reset natin to. Ayan. Ayun, reset. Total fuel consumption, i-reset natin lahat. Lahat. Ayan. So, totally new. Ayan, 1,100, 000. Okay, we're all set. Okay. Pinaset ko lang ng 36 kasi yun ang nakalagay dun sa label sa may door. Okay, day 2, we are going to Conrad. Mag-attend kami ng wedding ng cousin namin. And ayan, we're all dressed up. May 2 girls. Tulog. We're all dressed up. Bagay ba si Lion 6 sa formal event? Anyway guys, so na-resolve na yung sinasabi kong maingay na gulong. So overinflated lang pala talaga siya. So 45 siya kahapon when we were doing our day 1 driving the car. So tahimik naman, eto may rumble strip. Ayun, halos wala akong narinig.
So, umayos na siya after kong ibaba sa 36 degrees. No, 36 PSI. 36 degrees. Ito, try natin ulit. Pagpasok natin dito at medyo rough road dito. Ayan, di na siya maingay. Normal na yung ingay niya. Well, I mean, normal na tunog. Ayun. I don't know kung nakaka-capture ng microphone, but yeah. Mukhang okay na. Wala na tayong problema. Wala na tayong complain about the tire noise. Ito. Rough. Ayan. At hindi na rin siya matalbog. Okay, so yung pala yun. Just make sure na tama yung tire pressure. Okay, one last. Ito to, medyo rough dito. One last. Tingnan natin. Yan, rough. Oh, diba? Quiet na siya. Okay? Okay, next naman, marami nagko-comment about yung problema daw sa busina na delayed. Okay? So, pakita ko muna sa inyo. Unang-una, may mechanical switch yan sa loob. So, kailangan nating intindihin how the mechanical design is designed. Tama ba? Yeah. So, unang-una, pag pinindot mo siya talaga ng diretso, pag diniretso mo lang, pag press, wala. Ayan o. Ang tigas. Ang tigas. Okay? So, subukan mo dito sa baba. Malambot ng konti. Ayan. Subukan mo dito sa taas. Mas matigas. Halos pareho ng tigas pag dito sa gitna. Pag dito rin sa upper left, matigas. Okay? So, pinakamatigas dito sa taas. Pinakamalambot dito sa baba. Ayan. So, pag bubusina ka, ganyan. I think ganyan ang pinakamagandang hawak. Alright? Hindi sa akin masyadong bago yan kasi yung Subaru XV, ganyan din ang behavior. Matigas pagka binomba mo dito sa gitna. Lalo pagka, pag kinat ka ng kamote, galit na galit ka. Gusto mo, ganun-ganun ka kaagad, di ba? Pag galit na galit ka na. So, sanayan lang. So, ako, nung una ko tong nahawakan, napansin ko nga medyo matigas, naisip ko kaagad dito sa baba. Parehong-pareho, yan ang ginagawa ko sa Subaru XV. Sanayan lang. You just have to know your car. Right? Okay, just to give you an idea, ito itsura ng BYD Greenfield. Hey guys, so nandito na nga tayo sa loob ng BYD Greenfield and I would like to introduce to you my agent, Sean Lee. Ayan, so sa kanya ko actually kinuha yung C-Line 6 namin. Alright, so for personal reasons kasi etong BYD Greenfield mas malapit sa amin. So, yung mga transactions, yung pag nagkaroon ng issue, mas mabilis. Di ba? So, para mas efficient sa time and sa gasolina. Alright, so Sean will give us a quick tour around the showroom para makita nyo kung ano itsura dito sa BYD Greenfield. Although, this is newly renovated and hindi pa 100% complete, right? So, may expansions na ginagawa doon sa likod and para ma-appreciate nyo. Okay? Tara! Okay, so ito yung main reception nila. Yes po. So usually pag releasing naman natin dun kasi if ever we have to wait naman for our clients before releasing, dito natin pinapawait. So dito naman we have a bar also. So, oy, promise mo sa akin na mag-coffee tayo mamaya. Yes, sir. Coffee machine tayo, water, and soon to be magkaka-snacks rin tayo. Okay. So here po, sir, this is our waiting na rin. So combined na siya ng mga releasing, ng service din po natin. So ito siya, medyo malawak din siya actually. Maganda, malawak. Pero ito, permanent na to na yes, sir, sa releasing. Okay, yes, kasi po. Alam ko dun mamaya, yung temporary lang. Yes, diba? Sir. And then, so ito na sir, actually, this will be soon to be yung releasing natin, sir. So magkaka-merch din tayo dito, sir. Mga BYD merch. Okay. Para if ever, sir, yung cap nyo, sir. Inaantay ko yung cap ng yes, BYD. Yes, sir. And ito, sir, soon to be yung service natin, sir. So medyo yung renovation pa tayo. So actually, dito siya. Nice. So usually, sir, pag kayo, papasok niyo yung unit niyo dito, park nyo,
pasok kayo dito, sir, service. Aha. So, you'll do your transactions. After that, sir, mag-wait din tayo dun, sir. Oh, tsaka maganda kasi open glass ganyan. Yes, Kita sir. mo, nakikita Maganda mo po kung ano siya. ginagawa. Yes po. And then soon to be ito, sir, for BYD talaga siya, sir. Ah. Yes, sir. So, complete Kasi, naman siya. oo nga pala kasi may mga VW pa. No? Opo, kasi dating VW po siya dati. And then, roughly now, we're cleaning it up now, we're fixing it na. Kasi soon to be BYD na rin po siya, sir. I see. Maging BYD permanently service na siya, sir. So right now, ilan ang charging stations natin dyan? As of now, sir, ano pa lang, dalawa pa lang doon. Kasi Dalawa isa pa dito lang sa releasing, sir. Pero their plan, sabi ni Sir Ramir, he's planning mga 5 more. Tuloy-tuloy yan dito, sir, charging. 5, nice. Yes, sir. Tapos, 5 maglalagay pa nga ba ng charging sa labas? Sa labas, theoretically, sabi ni Sir Ramir, maglalagay. May planning siya. ganun, Yes, ano? po. So, expected to, matatapos to lahat by January? Roughly January, sir. Hopefully, January matatapos na lahat completely. Okay. So, gaganda na to masyado. Ayun, sir. And then actually ngayon, we're prepping na rin for Christmas. So, syempre, may konting decor na rin. Decorations. Sige. Nice. Yes, sir. Sige, sa releasing tayo. Yes, sir. So, let's go back doon sa... Releasing dito, sir. yung releasing. Ito. Six. So, dito yung... Meron ditong 2-car garage. Yes, sir. So, currently, ayan, may dalawang Sea Lion na same color as ours. So, Harbor Gray. Piniprepare na, charge na. Same thing as last time nung nangyari sa amin. Parang ang daming gray ngayon, ano? Yes, sir. Maraming gray. Thankfully, maraming gray na nakuha tayo, sir. Kumusta pala ang Kumusta ang inventory, ang releasing ng mga nag-aantay? Mabilis na ba? Mabilis na rin, sir, inventory natin, sir. Ang maganda din kasi, sir, allocated na rin, sir, yung mga grays natin. Pero buti naman, sir, kasi marami din naman naghihintay talaga. Willing to wait for the gray. And thankfully, sir, nabigyan tayo ng magandang allocation talaga ng maraming So, magandang allocation. Yes, Ano yan? sir. Specific dito sa Greenfield, BYD Greenfield? I'm not sure sa iba, sir, pero... Dito maganda. Thankfully, malaki din yung nabigay sa amin, So, ibig sir. sabihin, mabilis ang releasing dito. Yes, sir. Okay, Ayun, sir. tama ba na binanggit ko yun? Ayun, sir. So, ito yung releasing natin, sir. Actually, may aircon siya. May lights din siya, sir. Ayan, sir. Para mas mabigyan ng detail yung mga units natin, sir. And then, may TV tayo, just in case. If you want to make a special font, kunyari, congratulations, pwede din tayo dito, sir, theoretically. And then, meron din tayong mga, usual. Yung malaking BYD. key, And then, maganda kasi kay BYD, sir, sustainability. Napansin nyo, sir, may mga plants tayo lagi. So, around the showroom, sir. And then, usually, sir, may provided din tayong charger just if ever may mga clients tayo or hindi tayo na-charge, pwede pa rin tayo mag-charge dito, sir. Tapos may aircon din yan, sir, para mas formal, mas comfortable din yung clients natin when we release yung mga units natin, sir. Yes. Okay. Talagang nag-level up ang mga mga dealership, mga kaso Yes, sir. ng BYD, Yes, sir, quality talaga. Kasi actually maganda din si BYD. Tinuturuan niya talaga all dealers talaga. They make sure na dapat maganda lahat, presentable po lahat ng mga BYD showrooms natin, sir. Nice. Sana garahe ko to. Isa yung Sea Lion ko tsaka yung Tang, kunwari. Ganda. Okay. Alright. Thank you so much, Sean, for the quick tour. Alright. Thank you so much. And ilalagay ko yung contact number dyan ni Sean. So, if you have inquiries, feel free to reach out to him. Alright? Okay, so nung nakausap ko si Sean over the phone, sabi niya ang gagalawin ko lang naman daw is dito. So again, from home, punta ako dito sa vehicle and then service. Ayun, dito may maintenance interval pala yung schedule para ma-remind ka kung kailan. Nung bago to ni-release sa akin ni Sean, alam ko sinet up niya na to sa akin for me. Pero after ng day 1, nung papasok na tayo sa day 2, kinalikot ko to kasi nga hinanap ko yung pag-change ng sa tire pressure and all that. Siguro accidentally na bago ko to or ng wife ko kasi pinag-aaralan namin kasi nga preparing for new topics to discuss for day 2. Tapos yun tuloy nangyari. So ayan, inayos ko na yan and then today lang ako, pasiguro lang ba, today lang ako nakabalik kay Sean dito sa BYD Greenfield just to make sure na yun nga tama yung pagkakagawa ko kasi dinescribe lang niya over the phone. So tama naman daw. So na-confirm nila na maayos. And then since pumunta na ako dito, in-upgrade na rin nila. Dinagdagan nila ako ininstaller nila ako ng Waze tsaka ito yung Stingray na pang karaoke. So mapapabili na ako ng microphone yan. Okay?
So, ayos na, ayos na. So, nagpanic lang ako nung una ko nakita kasi sino ba naman di magpapanik? Nakakita ka ng wrench tsaka nung screwdriver, di ba? Pag sanay ka sa mga trouble sa sasakyan, pag nakita ka ng wrench, alarming yun. So, yun lang naman pala yun. So, marami pa talaga tayong kailangang malaman dito sa sasakyan, dito sa technology ng BYD, specifically dito sa C-Line 6. Ayan, so finally, meron na tayong complete peace of mind at check ko na sa BYD Greenfield, and I just wanted to make sure na talagang nagawa ko yung instructions na pinagawa sa akin ni Sean. So tama naman daw, and yun na nga, the past days hindi na nga siya lumitaw. By the way, nandito ako ngayon sa SM Mega Mall. First time makatikim ng free charging sa mall. Sarap, di ba? So may bibilin si Madam Peya and yung daughter ko. So habang nag-aantay, nagcha-charge. Very convenient. Sana lang talaga hindi na nila bawiin to, lagi na lang free, So anyway, going back, I think I really made a decision na kumuha ng C-Line 6 sa BYD Greenfield because of the convenience nga na malapit sa akin. So lalo na itong nangyari ngayon, nagkaroon ng issue. So, well, not really an issue, but more of hindi ko lang naintindihan. So, di ba? So, very busy yung mga schedules natin, heavy on traffic. So, very convenient na malapit lang yung kasa and madali lang magpa-check. So, itong mga new vehicles, yung mga modern vehicle, mga high-tech, high technology, high-tech, di ba? Yung Tesla, itong mga BYD and other EVs and hybrids, para silang mga devices on wheels. So, pag bibili ka ngayon ng mga bagong sasakyan, it's like buying a new cell phone, a new iPad, a new laptop. You have to really know what the new features are and how they function. You have to understand. Kasi, pag hindi siya nag-function as expected, magdududa ka, mag-worry ka, mas stress ka. Hindi mo ma-enjoy yung product. So, talagang at this point in time, you really have to learn how these devices work. Diba? Para hindi mo masisi agad yung manufacturer, and marami ka talagang learning. So, this is really going to be a long journey. Marami pa tayong kailangang maintindihan dito, and it's a good thing we have these communities na we can, online communities where we can collaborate, share information para mas maintindihan natin. And kapag kami mga konting glitches, we understand how why it happened, and we can fix it ourselves. So there have been some comments and private messages asking kung saan daw ako kumuha ng C-Line 6. So I decided that I might just as well share with you guys yung mga contacts ko. So yeah, si Sean, very nice guy. I met him randomly lang dun sa EV Summit, yung recent EV Summit sa SMX Convention Center. Pumunta lang kami sa BYD and sabi namin, sino dito ang taga Greenfield? So yan, randomly. I like this guy. As we all know, especially yung mga nag-o-order, alam natin na because of the high demand, nagkakaroon ng shortage sa inventory, and of course, may mga delays sa delivery. It really happens kapag maganda yung product, maraming mahaba ang pila and people are excited. So, hindi ko naman itatago sa inyo na hindi naman din naging ganun ka-smooth yung transaction namin ni Sean because of some delays nga. But one thing that I really like about him is he is very upfront and very honest. Tatawag talaga sa akin kapag may issue, and he would really send me updates. Para sa akin, nasanay kasi ako sa yung work ko is very American-oriented na, no update is still an update. Yung iba kasi sa atin, parang napansin ko sa mga Filipino culture, pag walang update, wala. Wala akong update sa'yo, boss eh. So, wala ka nang maririnig. Pag may update na siya, pag may masasabi siya sa'yo, tsaka lang siya mag-update. Ako, ayoko ng ganun. Lumipas na ilang araw, sabihin mo na walang update, you still let me know na walang update. Yan ang mga sinasabi, yan ang mga natutunan ko sa mga boss ko eh. No update is still an update. Nagustuhan ko si Sean kasi hindi
hindi ako, alam mo yun, yung hindi ka mangangapa sa air, ano naman nangyari? Ba't walang balita? Hindi ganun. So, and may mga updates siya na alam niyang maiinis ako and still, hinayaan niya, wala kayo sir magalit. Kumbaga parang, kumbaga parang bala ka kung magalit pero yun ang katotohanan. And I like that. Gusto ko yung mga taong prangka kasi at least I am dealing with the real situation and then let's work together to fix it. So ayun. So thumbs up dyan kay Sean, ganyan siya. Ilalagay ko sa description box and then ilalagay ko rin, ipipin ko sa comment section para bahala na kayo mag-contact sa kanila. Pakibanggit na lang na napanood nyo kay Team D TV. Thank you for watching. As always, drive safe. Bye. Please do not forget to follow our social media accounts. We are on YouTube, Facebook page, Instagram, and TikTok.